Hello, magandang gabi po mga kagandang buhay. Dito po ako ngayon sa reclamation area ng Katiklan, Jetty Port, mga kagandang buhay. Naghihintay po tayo na makapag-loading na ang ating truck sa barko. Ayan. So, ang ating pong dala ngayong kalabaw ay nasa 44 pieces po, mga kagandang buhay. At kasama po natin sa biyahe si Limuel, driver natin ngayon si Lord Jan, tsaka cowboys natin si Unad at tsaka si JR. So 5 po kami mga kagandang buhay na babiyahe ngayon at sana makalibre ng pamasahe. So kami kasama po tayo ngayon sa biyahe. Ayan po ang truck ni Junjun Parar, ang kulay red. Ayan, mga kalabaw din po ang karga at tsaka ayan po ang ating truck kulay green. Ayan, 44 po ang kumasya dahil nirenovate po ni Kabeng Roger at maganda po ang pagkakaayos, maganda ang pagkaka-file ng ating mga kalabaw para hindi po sila hihiga sa biyahe. Maluwag po sila mga kagandang buhay. Sakto lang po ang ayos nila. Sasama po ako mga kagandang buhay sa ating biyahe ngayon sa Katayan sa Marilao, Bulacan para po makita natin at maobserbahan din kung paano katayin ang ating mga hayop, kung paano po nila kikiluhin, titingnan din po natin ang mga anggulo, kung pwede nga bang pagnakawan ng ating mga karne o maganda ba ang proseso ng pagkilo, at kasama rin po mamit po natin ang ating tagakatay at makahanap po tayo ng dagdag na backload para po sa ating biyahe. Dahil sa lagi ko pong sinasabi sa inyo na panalo po ang biyahe natin kapag maganda po ang kita ng ating backload. Mas maganda rin po mga kagandang buhay na ma-tour ko rin po kayo sa mga nagbabalak rin po na maging katulad namin na biyahero para sa slaughter. So titingnan ko rin kung makapasyal ako sa mga sinusuplayan ng karne sa Luzon, kung ano po mga market nila doon, magkano po ang presyuan, gaano po karaming mga bulyong din ang dumadating sa Katayan na aming pinapakatayan, at marami pa pong iba para po madagdagan ang ating kaalaman at makapag-adjust po tayo at siyempre maihambing po natin kung paano po tayo didiskarte para umunlad at umunlad pa po ang ating pagbabiyahe ng hayop. Sana po mga kagandang buhay, samahan niyo po ako at matuto. Sabay po tayong matuto mga kagandang buhay sa negosyong ito. Loading na po tayo mga kagandang buhay. Pasok na po tayo sa barko. At inuuna lamang po ang mga hindi livestock. Sakay po tayo sa Reina del Cielo na barko. So mag-maneuver na po ang ating driver para makasampa na po tayo. So abante muna tayo, abante. Marami bang panakay ngayon, Lord Jan? Kunti lang? Kunti lang daw ang panakay ngayon. Ito po yung mga truck na sasakay, nakapila na po mga kagandang buhay. Ano, dami, mapupuno naman siguro ang barko. Ano. Ayan, at medyo tinabi po muna ang dalawang truck na livestock. Kasi mga kagandang buhay, ang sama talaga ng amoy. Ayan, 37 daw ang karga ni Junjun. At ang sa atin po ay 44. Yan, mukhang malalaki ito kay Junjun. Malalaki yung karga niya. Sa atin siguro medyo hindi kalakihan kaya nakakarga tayo ng 44 pieces. So dahil nga masama ang amoy ng livestock, sa pinakahuli po siya nilalagay. At dalawa po ngayon ang magkasabay. Minsan nagkakasabayan 6, 5. Ganyan, nagkakasabay sila. At ang pamasahe po namin mga kagandang buhay is more or less 15,000. Kasama na po lahat, all in na. Yan ang pamasahe ng ating truck patawid po ng Mindoro.
So, pagdating natin sa Mindoro, magpahinga po ang ating mga hayop doon. Tapos, mag land trip ng mga 3 to 4 hours. Papunta po ng Calapan, Mindoro, tawid ng Batangas. Mga 2 hours ang barko. May 2 hours from Calapan to Batangas. Pero dito naman from Katiklan to Dangay, Mindoro, minsan 6 to 7 hours. Depende po sa takbo ng barko. Meron kasing barkong mahina ang takbo. Meron naman pong mabilis. 5 to 7 hours po, yun. Ang calculation ng time. Minsan nadidelay rin po pagka masama ang panahon. Pero ngayon parang okay lang. Ewan ko sa gitna. Ayan po mga kaganda buhay. So, pasok na po tayo. Madalas din po ako dating sumakay ng barko from Katiklan via Mindoro to Batangas, mga kagandang buhay, sa pag-pick up lang ng itlog. Kasi sumasama talaga ako, di kaya si kabiyahe, sa pag-pick up ng itlog kahit wala po kaming kargang hayop. Noon pa man, nasubukan na namin maghayop, mga kagandang buhay. Kaso lang, hindi kinaya ang pagod. Dahil sa COVID-19, na ibalik namin yung negosyong ito. First love talaga ito ni kabiyahe. Yung pagbabiyahe ng mga hayop. So, ito lang siguro ang sasakay. Atras na natin sasakyan, no? So, dito na po ako sa taas ng barko, mga kagandang buhay. Yan po ang ating truck. At nagmamaneuver na po para makapasok sa barko. Ngayon, presko pa po ang hangin. Pero pagpasok ng dalawang sasakyan na yan na puno ng hayop, sigurado po, babango na ang hangin dito sa loob ng barko. Pero mas okay pa po ang amoy ng kalabaw compared po sa kambing. Ang kambing po talaga, mga kagandang buhay, grabe, nakakasuka po talaga. Oh, no! Sobra. More or less, 15K po ang lahat ng gastusin. Aras 3, Coast Guard, DA, mga permits po na binabayaran natin, parking, tsaka pamasahe sa barko, abutin po talaga 15K. Ayan o, yung pagkakasunod-sunod ng karga ni Junjun, mga maliliit din po na kalabaw ang nilalagay niya sa second decker. Puro po talaga, patagilid ang kanyang karga. So medyo may, pa siya, may space para po sa mga kumpay. Sa atin po kasi siksik yun, kaya mas marami po ang karga. 37 yung sa kanila, sa atin po 44. Mas marami po ang karga natin. So, ayan na po at pumasok na ang truck ni Junjun. Makikita natin, pantay-pantay po ang laki ng mga kalabaw niya sa taas. And minsan po may disgrasya din pagka masyadong magalaw po ang barko, sumasabit. Pag mataas po masyado ang ating mga kalabaw, malalaki sa taas, sumasabit po. Ayan o. Meron pong space siya magkabilaan para po makapaglagay pa ng kumpay. Yan po ang ayos ng truck ni Junjun. Ito naman po yung sa atin. Talagang siksik. Wala pong space sa kabila at kabila. Ang daming laman ito sa atin. Kay Junjun kasi may space pa o. So sayang pa po yung space. Sa atin talagang sulit yan. Ilan ang karga sa taas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, I think 19. Nakahiga yung isa eh. Ay, nakahiga.
Ayan. 19. 19 po ang karga yata dito sa taas. 19 or 20 po yung ating mga kalabaw. Maliliit lang po sa taas. Okay. Meron pang sasakay na iba o. 1, 2, 3, 4. Apat pa na tracking. O ganito po ang buhay ng biyahero. Yung driver ko kanina, naka-idlip-idlip. Idlip naman. So, ang hirap lang po talaga nito sa biyahe pag masama po ang tiyan. Kagaya ko ngayon, masama ang tiyan ko. Oh, no! Ano po ang hirap pag nagbabiyahe tayo. So, ayan po mga kagandang buhay. Alas 3 na po. 3 a.m. na ang ating oras. Bababa na po tayo ng barko para sumakay po at sumabay sa ating truck. Alas 11 po ang biyahe natin from Katiklan. Dumating po tayo ng alas 3 na madaling araw dito sa Dangay Port. Tingnan na natin ating sasakyan. Tayo na natin sa labas, mga kagandang buhay. Isa tayo ng pier. Hintayin natin ang ating truck dito sa labas. So ito na, nakasakay na ako sa truck natin. Ano, nakatulog ka rin, Lord Jan? Oo. Oh. Parang nadagdagan yung hika ko sa hangin sa barko. Oh no! Palabas na po tayo ng pier ng Dangay. Ito na pala siya dumadaan. Ito wala pa ito dati nung dito ako nagbabiyahe. Doon pa yung dumadaan no, sa kabila. Ito bago itong kalsada na to. Napakabanayad po ng dagat ngayon. Ganda ng panahon. Hindi masyado maalo no? Bandang gitna lang kanina medyo malakas-lakas. Pero hindi naman masyadong kalakasan. Sana yung ating mga cowboys, sa tulog yon sa windbreaker. Tulog sila. Okay naman ang ating mga hayop? Okay na. Saan pa ba tayo ngayon? Bungabong daw. Bungabong? Malapit lang dito, di ba? Doon lang Malapit lang. Bungabong, yan ang pinagkukunan natin ng bigas eh. Diyan ang Yummy Rice. Nag-stop over po dito mga kagandang buhay sa Department of Agriculture. Magpapapirma pa po tayo ng ating mga permits to travel para po sa matiwasay na biyahe natin. Patatatakan po natin ang ating papel mga kagandang buhay. Pagkatapos pong matatakan ang ating permit, ay babiyahe na po tayo. Malapit lang po dito, bungabong lang. Yung pinaglalagyan ng susi. Oh, wala, hindi nahanap. Oh no! Ano na yan? Wala. Walang susi. So, may plastic po ang nakakabit doon mismo sa kandado. Ayun, so sa bato. Yan, tanging yung mga behiro lang nakakaalam ng susi niyan. So, nakalagay pala sa plastic ang susi. Siya mismo ang bantay? Hindi. Kumboy ni Parar yan. Kumboy ni Parar. So, mas magaling pa pala kaysa sa inyo. Alam niyo kung saan ang susi. So, papasok na po tayo. Buti pare, nakita mo yung susi Hindi rin pala malakas ang tubig dito, ano? Sa malakas lang. Asa unahan pa.
Buti kaya lang tawirin ng truck, oh. Ayan. Good morning po, mga kagandang buhay. Dito po tayo sa lilim ng isang puno ng akasya. Akasya ba to? Napilay ba yon? Bakit nahulog siya, GR? Kasi medyo mataas ang rampa. Pagod na pagod po ang ating mga kalabaw. Maingat po yung isang kalabaw na to. Siguro sa sobrang pagod, nahulog na yung isa na yon. Tali niyo mabuti, ha. Baka mawala yung ating mga baka. Kalabaw pala. Oh. Medyo malalaki kasi yung banda dito sa baba na nakapile. Oh, gutom na gutom, oh. Hello ma'am, good morning. Good morning po. Kayo po yung nag-vlogger po? Opo. Mabuti bukas po yun. Oo. Nanonood ka ng mga vlogs ko? Opo. Salamat. So first time pong sumama ako sa biyahe. Magandang gabi. Ikaw ba yung naghahawak ng susi? Hindi, may yung susi, may nilalagyan kami na ano. May nilalagyan nga pero nakabalot daw ng plastic. Di nila napansin. Ganyan na, inaano ko kung hindi makapasok, malabas na ako. Pero Oo. tingnan ko kung gawa ng ano po yung may mga hayop po na nauna dyan, kahapon gawa ng nasiraan doon sa pier. Oo nga daw. Taga Cebu daw po yun Sa Cebu. Puro parang mga baka din ang karga nun. Baka po at dalawa, nauna po, pinahakot-hakot lamang. Oo. Ay ngayon, sabi ko kagabi, kasi naawa din ako, hindi pa nagpunta yung bata, kung wala silang ilaw, pumunta sa bahay at pahiramin ko ng flashlight. Kasi dito po ma'am, iba dito, pag ang hayop nakawala, kaya sabi ko sa kanila, ayusin ang tali. Kasi pag nakawala dito ang hayop, Anuin mo na? pag nakita, Lukatin. Anong tawag niyan? Opo, ginatubos. Tubos. Opo. Tubos Ay, yung kawawa dapat. din naman, magkano lang po ang sweldo ng kumboy. Oo. Minsan po ako, tinutulungan ko sila maghanap dyan sa kagubatan. Meron talagang mga ano pala na nakakawala. Opo, nakakawala. Tapos pag nakita naman, Pinapatubos. Magkano po usually ang tubos sa isang hayop? ay minsan po, 5,000. 5,000 talaga? Opo, minsan nakikiusap ako. Ano, baka pwede naman bawasan ninyo kasi kawawa din naman ang mga kumboy, mga ano, sa layo Oo. ng binabiyahe. Yung mga gubat yan, dyan lang sila minsan. Kahirap. Ingatan ninyo, Nad, na wag mawala ang mahayop natin. Yes, ito yun. Nasa 5,000 pala ang tubos pag nawala. Oh, no! Pwede ba kunin mo yung flashlight? Maayo ma'am kay ano pa yung sakay sa truck. Oo. Yung isang truck niyo po ma'am, nagdaan dito po din noong nakaraan Oo. ay pasensya na po nung time kasi may tao din si boss. Ay hindi naman alam na bawal magtali doon sa may alambre na yon. Oo. Ay ako ang napaano ay siyempre pinagtanggol ko gawa ng kako vlogger isa ko sa may-ari ng vlogger. Ay Oo. sabi wag papasukin, sabi ko hindi pag pumasok lang kayo dito toy kasi pasensya na kayo doon, ganun talaga yun. Oh, hindi pwede doon. May restriction lang kung saan pwede. Sabi ko susunod dito, yan tama yung dito sa may akasya. Ayan. Yung nauna Maganda nga dito sa Akasya, oh. ako dito malapit sa tubugan. Ayan, yan po ang mga sakripisyo ng ating mga cowboys, oh. Yun nga, sabi ko sa kanila, ingatan ang mga hayop kay Yung mga kalabaw talagang maingat magbaba. Yung isa kanina, nahulog. gusto nyo magkape. Malayo yung bahay niyo dito, Andun te. lang on, may motor naman. Doon muna ikaw. Hindi, iba-vlogs ko sila, eh.
mag-vlog kayo. Ay, kung gusto nyo, Mamaya po, pwede tayong magkape. Nagluluto din kami dito. Nasa 44 po. 44 ang aming karga ngayon. kasi pag nyo naman po, taga-Bulacan, Aklan pala ko yun po. Oh, taga Boracay po ako. Mayroon din ako, dati 90, bata pa ako, 1994, 92 yan. First time kong ang ganda po ng Boracay noon, wala pang mga building-building. Oh, maganda pa noon. Hindi ko na naabutan yon. Ay, pero ngayon mga building na. Oh, parang syudad na nga ngayon. Na ang Boracay. Modernization na rin. Syudad na. So sabi ni ate dito, nakakapagtaka daw talaga, ang daming hayop sa Negros. Mga ilang tracking ba ate ang dumadating dito kada linggo? Kada linggo po. Hindi ko rin ang minsan. May higit 10 truck? Minsan mga 5. Ay minsan 2, 3. Sa isang linggo? Opo, 4. Ang iba diretsuhan. Oo. Tataka daw si ate, saan ang gagaling ang mga baka hindi nauubos sa Negros. Kasi ate, pag taga Negros ka, pag wala kang alagang hayop, tamad ka. Doon nga po ang ano sa Negros daw kasi Oo. mga alaga ng mga baka. Tamad ka pag taga Negros ka, walang alaga. Ito si Lord Jan, ang aking tao ay may alagang baboy yan. Ano pa mga alaga mo, Lord Jan? Kambing at saka baboy naman po ang kay Lord Jan. So, almost every household po may mga alaga talagang hayop. Ay, bakit hindi nauubos ang mga hayop sa Negros? Masipag lang po talaga ang mga taga Negros mag-alaga. Ito po ang source of income nila. Isang kalabaw lang, magkano na ang presyo? Diba? So mas bati sa amin kasi mas matinyak ko ma'am. Oo. Marami din doon. Oh, marami din hayop sa Masbate, no? Kahit Kulang kayo sa flashlight, no? Kaya yung mga hayop natin takot magbaba. Dahan-dahan lang. Medyo malaki ito eh. Delikado pag napilay. Hindi naman napilay yung puti unan. Hindi naman ako. Hirap pag napilay na. Hindi na kakayanin ang mahabang biyahe. Mahaba pang biyahe ang gagawin natin. dito ma'am, pag na-disgrasya ang hayop, mura lang ang kinukuha nila. Mura lang pagka nadisgrasya ang hayop pag napilayan. Alam mo, magkano lang minsan, 7,000. Si Oo. boss, yung sa AJ, wala. Pinalibing lang dyan. Ganyan kalaki. Bakit anong nangyari? Ay, hindi Nagkasakit? Hindi, nalunod lang doon. Doon. Nalunod lang? Sobrang pagod siguro ng hayop, nalunod. Sabi ng may-ari, kung hindi, bilhin lang din naman nila ng 7,000 yan, ilibing na lang. Ilibing na lang. Nilibing na lang. Hindi na bininta. Hindi na binenta kasi mura masyado. Mura masyado. Ay magkano daw ang bili nun? 65 yata. Wow. 65 tapos 7,000 lang ang bili. Pero patay na kasi. Yun nga. Kung sa Riman, sayang din. Pero bagong patay lang siguro. Bagpugid ya ma'am. Double dead na yon. Pag patay na, kakatayin pa. Dapat nga lang talagang ilibing pag patay na. Mukhang magaganda to, Limuel, ang mga kalabaw natin. Mga medium sizes lang. Ano lang ganito. Oo, medium lang, medium. Wala talagang maliliit. Mabuti dito kayo naisipan dito kayo doon o puno. Yung pangit ba? Saan? Saan ang puno? Halo yung kalabaw natin doon. Kaya nga maghalo-halo. So, Limuel, mayroon pang tubugang iba? Pangit doon ma'am kasi ang Pangit doon, tubig ma'am. doon. Doon. Hindi diretso ba? Hindi kaya dito na yung tubig. Doon ma'am, doon na Paagos lang. doon na Oo. ang hayop. Ang tubig doon ma'am. Doon nalulunod yung mga hayop. Bakit ate? Hindi ko siguro na tinatali nila bago hindi na Kaya dito, diretso sa tubigan. Dito maganda dito ma'am. Hindi. Dapat relax ka muna mga 3 hours bago mo na sa Yun pala yun. Hindi pala pwede nating itubog agad. Oo. Galing pa sa piyahe. Pagod pa. Pagod pa nga. Oo. So, dapat makarelax muna sila, makaupo. Oo. Dapat pala, ang sekreto, pagdating ng truck, huwag ka agad itubog sa tubig. Pa-relax muna daw sila ng mga 3 hours. Oo, relax muna. Kaya So, lang naman yun nalulumos kasi siguro sa pagtali nila may kahoy doon.
Baka na sumabit. sumabit. Hindi tama ang pagtali. Ano, So, at saka sobrang pagod pa ng hayop. So, yung mga kagandang buhay, mayroon tayong highlights na natutunan. Kapag kagaling sa biyahe, huwag idiretso po para patubugin agad. So, paparelax pa natin ang ating mga kalabaw. Para makaupo pa sila. Dahil imagine, almost 36 hours na nakatayo lang sila galing Negros. Ikaw, kayanin mo ba, Lord Jan? 36 hours. Isa't kalahating araw. Nakatayo ka lang. Nangawit na yung ano mo dyan. Nangawit na no, tapos wala ka pang inom tubig, wala ka pang kain. Dapat yung mga cowboys mo skilled talaga. Kahit yung driver mo, dapat taga Negros din yung kuning driver. Kasi sanay sa mga daan, sanay. Mula bata pa sila, sanay na silang pastol ng mga kalabaw, baka, kambing. Kung yung driver mo galing Maynila, ay wala talaga yan, hindi talaga alam kung paano mag-alaga ng hayop. Kaya perfect po talaga pag nag-negosyo ng ganito, kung saan ang source mo ng pamimili, doon ka na rin kukuha ng tauhan mo. Kasi sanay na sila. Ito, bukay ito Totoo ba, Limuel, na ang bukay ay magaan sa timbang? Depende din sa kalabaw, madam. Depende pa rin po sa kalabaw daw, sabi ni Limuel. O bukay Ito, madam, ang sungay. Ha? Mahal ito, ang sungay. Ang mahal na sungay? Magkaiba talaga ang sungay ng puti. Okay, Tingnan na natin. Ayan, tingnan mo sungay ng puti. Parang medyo makintab na, madam ba? Medyo makintab yung sungay ng puti. So ito medyo mahal talaga ang sungay niya. Ito mahal na sa nakamahal nitong kalabaw na ito ang sungay. So talagang binibili pala nila yung mga sungay. Binibili yan, madam. Lahat ng kalabaw kahit itim. Yan, Binibili. ito, mura daw yan kasi ginagawa ng mga ano lang daw yan. Yung mga design sa mga damit. Ito. Mura lang pag itim na kalabaw. Pero pag puti na kalabaw, yan ang pinakamahal. Pag puti daw na kalabaw, yun ang mahal ang benta, ang bili. Sungay. Dahil makintab daw, sabi ni Limuel. Ewan ko kung anong pinagagamitan ng sungay. kasi yan ang ginagawa. Yung mga suklay. Masuklay? Sport yata nila yan. Wala na daw yan. Ang buhay, ang pagbaba ng hayop. Ingatan po talaga ang paa na huwag na pilayan.